Inakusahan ng Pilipinas ang Beijing ng paglabag sa anti-wiretapping law dahil sa isang impormasyon tungkol sa pag-uusap ng isang Chinese diplomat at Filipino Navy officer. Ayon sa Beijing, ang recording ng pag-uusap ay tungkol sa isang bagong modelo o sistema tungkol sa mga karapat-dapat na operational protocols sa Second Thomas Shoal sa Southern China Sea. Samantala, pinahayag ng Philippine Defense Secretary na si Gilberto Teodoro Jr. na ang audio recording ay lumabag sa mga anggulo ng anti-wiretapping law kung saan sensitibong impormasyon ang pwedeng kumalat. Nakasaad sa anti-wiretapping law na ang mga lumabag dito ay pwedeng makulong ng aabot ng 6 na taon at mayroon ding penalty na $100 o higit pa. Nilinaw pa ni Teodoro na lumabag ang Navy officer at Chinese diplomat dahil hindi sila nakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs tungkol sa diskusyon. At dahil sa nangyaring insidente sa wiretapping, pinalakas ng gobyerno ng Pilipinas ang mga security protocols. Isa ito sa mga paraan upang maprotektahan ang interes ng Pilipinas mula sa mga bansa at mga paksyon na sikretong nananakop. Ano ba ang mga detalyeng nakapalibot sa phone recording? Ayon sa 12-minute call transcript na pinadala ng Chinese Embassy sa Manila, pumayag ang Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na isulong ang mga protocol na binigay ng Chinese diplomat tungkol sa Second Thomas Shoal. Kinumpirma daw ni Carlos ang impormasyon tungkol sa pag-apruba ng kanyang mga superiors tungkol sa mga bagong protocols. Maraming anggulo ang bagong protocol model na nakuha sa recording. Mayroon itong tinatawag na 1+1 format para sa magkabilang kampo. Ang ibig sabihin nito ay isang Coast Guard vessel lamang ang ipapadala ng Pilipinas at suportado ito ng isa pang resupply boat. Sa panig naman ng China, isang Coast Guard boat lang ang ipapadala at suportado ng isa pang fishing boat. Sa kasalukuyan, ang mga sundalo ng Pilipinas ay nakaposisyon sa BRP Sierra Madre, isang lumang barko na nagsisilbing outpost ng Manila sa isla. Sinunod ng Manila ang nakalatag na agreement ayon sa mga reports, pero hindi na ito nasunod nitong mga nakaraang linggo. Nangyari ang di pagsunod ng mga Pilipinong marino matapos silang bombahin ng mga water cannon na pinakawalan ng Chinese Coast Guard. Sinabi naman ng Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Lin Jian na ilang beses nang naglabas ng babala ang China tungkol sa 1+1 diplomatic agreement pero hindi sinunod ng Pilipinas. Umalma naman ang Philippine Military Chief General na si Romeo Bronner Jr. tungkol sa pagkakadawit niya sa recording. Sabi ni Bronner, madaling pekein ang audio transmission sa pamamagitan ng deepfake technology na kayang-kayang gawin ng Chinese experts. Samantala, itinanggi naman ng Philippine National Security Advisor na si Eduardo Año ang mga sinasabi ng China tungkol sa bagong 1+1 diplomatic model. Para kay Ano, isa lamang itong haka-haka o gawa-gawang istorya na pinakalat ng China upang suportahan ang pananakop nila. Pinahiwatig rin ng opposition senator na si Risa Hontiveros na dapat mapasa kamay ng gobyerno ang recording upang mapag-aralan ito at makita ang katotohanan. Para kay Hontiveros, ang sinasabing diplomatic model ng China ay isang seryosong aligasyon na pwedeng magpalala ng sitwasyon sa mga darating na buwan. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, invalid ang diplomatic agreement dahil nilabag ng China ang anti-wiretapping law. Tanging pambibintang lamang ang ginagawa ng China kasabay ng paglatag nila ng mga peking storya tungkol sa agawan ng teritoryo. Napag-aralan na ni Carpio ang mga galawan ng China dahil naging parte siya ng Philippine delegation noong 2013 arbitration case laban sa China. Dapat din na makondena ang China tungkol sa pakikipag-usap nila sa mga Philippine government officials na di gumagamit ng tamang back channel o proseso. Natapos na rin ang analysis ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea tungkol sa audio recording. Ayon sa direktor ng Maritime Affairs, tainted ang source ng audio. Posible daw itong binago o nilagyan ng mga peking impormasyon.
Ang Navy officer na nasangkot naman sa audio ay dapat ring mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at madepensahan ang kanyang sarili. Ang issue ng wiretapping ay lumabas pagkatapos na isapubliko ng China ang isang sikretong deal tungkol sa pagkakaroon ng access sa South China Sea. Sinabi rin ng Chinese Embassy na inilatag ang sikretong territory deal noong binisita ni former President Rodrigo Duterte ang Beijing. Nilinaw rin ng China na pinayagan nila ang mga Pilipinong mangingisda na maghanap buhay sa isla, ngunit nilimitahan nila ang access ng Philippine Coast Guard at mga eroplano. Para sa China, kumikilos ang Pilipinas upang isulong ang political agenda ng kasalukuyang administrasyon at iniipit lamang ang Chinese government sa isang masalimuot na sitwasyon. Malinaw naman na hindi papayag si President Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng agreement na makakaapekto sa kalayaan at karapatan ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa mga bagong pangyayari sa Middle East. Sa unang pagkakataon, pinahayag ni US President Joe Biden na pipigilan niya ang pagpapadala ng mga armas sa Israel kapag nagkaroon ng malawakang opensiba sa Rafah. Sinabi rin ni Biden na talagang gumamit ang Israel ng mga bombang pinadala ng US upang pulbusin ang Hamas. At dahil dito, maraming mga sibilyan sa Gaza ang namatay at nasugatan. Malamang ay ayaw suportahan ni Biden ang walang habas na karahasan ng Israel, kaya naman hindi siya magpapadala ng suporta kapag natuloy ang malakihang Rafah operation. Kasabay ng mga pahayag ni Biden ay ang pagpigil ng bombs shipment sa Israel dahil ang mga bombang ito ay gagamitin sa opensiba sa Rafah. Sa ngayon, ayon sa mga reports, kontrolado na ng Israeli Defense Forces ang parte ng Gaza na nakatapat sa Rafah crossing. Maraming mga politiko at analysts ang nababahala kapag natuloy ang Rafah offensive dahil libu-libong Palestino ang nagtungo sa lugar. Ang katotohanan ito ang nag-udyok kay Biden na gumawa ng komento tungkol sa pagpigil ng weapons shipment sa Israel. Dagdag pa rito ang lumalalang pagprotesta ng mga Amerikano tungkol sa kalupitang dinadanas ng mga Palestino. Ayon naman sa US Defense Secretary Lloyd Austin, hindi dapat basta-basta lumusob ang Israel sa Rafah nang hindi nagsasagawa ng plano para iligtas ang mga maiipit na sibilyan. Samantala, nilinaw naman ng US na magpapadala pa rin ng armas ang bansa. Subalit ang mga armas na ito ay dapat magamit lamang sa depensa ng Jewish state at hindi sa opensa. Sinabi rin ni Austin na kasalukuyang pinag-aaralan ng US ang proseso ng pagbabawal ng weapons shipment sa Israel. Wala pang final decision tungkol sa kabuuan ng weapons shipment ayon sa kampo ni Austin. Malaking shipment ang naharang ng US sa Israel tulad ng 2,000 pound at 500 pound na mga bomba. Ayon sa Washington, posibleng gamitin ng mga bombang ito laban sa mga teritoryong hawak ng Hamas sa Rafah. Ang problema, nagtatago ang mga operatiba ng Hamas sa mga kabahayan kaya naman posible talagang madamay ang mga sibilyan. Ayon sa datos ng mga eksperto, Estados Unidos ang bansang pinakamalaking supporter ng Israel at tuloy-tuloy rin itong nagpapadala ng mga armas at supply sa Jewish state. Sa kabila ng suporta ng US, ilang beses nakiusap si Biden kay Prime Minister Netanyahu na protektahan ang mga sibilyan sa Rafah. Nadismaya ang Israel tungkol sa desisyon ng US, pero alam ni Prime Minister Netanyahu na hindi titigil ang superpower na magpadala ng armas. Kaugnay ito sa dahilan na hindi papayag ang US na mawalan ng impluwensiya sa Middle East, lalo na ngayon, at marami ng Jewish Americans ang naninirahan sa Israel. Kinundena naman ng far-right Israeli ministers ang administrasyon ni Biden. Sinabi ni far-right Minister Itamar Ben-Gvir sa social media na mahal ng Hamas si Biden. Sinuportahan ni former President Donald Trump ang aligasyon at sinabi rin niya na sinusuportahan ni Biden ang Hamas at ito ang magiging mitsa ng ikatlong digmaang pandaigdig. Para naman kay Israeli Defense Spokesperson Daniel Hagari, hindi malaking issue ang pagbabawal ng weapons shipment. Pag-uusapan na lang ng mga opisyal ang issue sa mga parating na pribadong meeting. Bumisita naman ang CIA chief na si Bill Burns sa Israel
upang kausapin si Prime Minister Netanyahu tungkol sa Rafah Operation. Pinag-usapan ng dalawa ang pagtigil ng operasyon kapalit ng pagpapakawala ng mga karagdagang hostages. Samantala, kinundena ni US Senator Lindsey Graham ang pagbabawal ng weapons shipment sa Israel. Para kay Graham, kalokohan lang ito at walang lohikal na pundasyon. Kapag na-delay ang weapons shipment, malaki ang posibilidad na makapaglunsad ng counter-attacks ang Hamas at lalong tatagal ang digmaan. Naniniwala ang mga opisyal na tumiklop lang sa democratic pressure si Biden kaya nagkaroon ng usapin tungkol sa pagbabawal ng weapons shipment sa Israel. Nalaglag ngayon ang Poland sa mainit na tubig ng kontrobersyang konektado sa politika. Nanawagan ang Prime Minister ng Poland na magkaroon ng panibagong sistema upang imbestigahan ang impluwensya ng Russia at Belarusia sa Polish politics. Nagkaroon ng pagpupulong ang mga matataas na opisyal ng Poland tungkol sa paglipat ng Polish judge na si Tomasz Schmid sa Belarus kaugnay ng political asylum. Nabahala ang mga otoridad dahil maraming sikretong impormasyon na alam si Schmid at pinaghihinalaan na mayroon siyang foreign intelligence agenda. Para kay Polish Prime Minister Donald Trump, ang paglipat ni Schmid sa Belarus ay isang act of treason na dapat parusahan. Iminungkahi ni Trump na mawalan ng diplomatic immunity si Schmid dahil ang kanyang koneksyon sa Belarus ay hindi pa malalim at matagal. Kumalat naman ang impormasyon na may ugnayan na si Schmid sa Russia at Belarusia sa loob ng ilang taon. Sa ngayon, iniimbestigahan ng Polish Secret Service kung gaano kalawak ang national information na hawak ni Schmid. Si Schmid ay nakatalaga na hawakan ang mga kaso na konektado sa EU at NATO sa susunod na buwan. Pinahayag ni Schmid sa isang press conference na gumagawa ng dipatas at delikadong pulisiya ang Poland laban sa Russia at Belarus. Dinagdag pa ni Schmid na posibleng hinahatak ng administrasyon ang buong Poland sa digmaan dahil na rin sa suporta at pang-uudyok ng US at UK. Sinabi rin ni Schmid na pinagbibintangan lamang siya ng Polish officials ng walang basehang espionage o pag-iispya. Ito ang dahilan kung bakit lumipat si Schmid sa Belarus at nanghingi ng political asylum. Pinagbintangan naman si Tusk ng mga opposition leaders tungkol sa pagpapalala ng sitwasyong politikal sa bansa. Pinansagan si Schmid na traidor, lalo na ng security advisor na si Zarin. Noong 2019, gumawa ng online smear campaign si Schmid para kondinahin ang mga judicial changes na ginawa ng Law and Justice Party na inimpluwensyahan naman ng mga opisyal ng Tusk administration. Ayon sa mga datos, sinusuportahan ng Tusk administration ang European Union at ang pagbabago ng mga batas ay magbibigay ng dagdag kapangyarihan sa Law and Justice Party. Para kay Tusk at mga pro-European Union officials, ang aksyon ni Schmid ay konektado sa June 6 to 9 EU elections at isang paraan upang ilagay sa alanganin ang naratibo ng EU at Tusk administration. Ang relasyon ng Poland sa Russia at Belarus ay nasa hindi magandang sitwasyon. Kaugnay ito ng pagpapadala ng Poland ng mga armas sa Ukraine at pagtulong sa NATO upang mapigilan ang nuclear aggression ng Russia. Samantala, nagbanta naman ang Russia na posible nilang targetin ang mga nuclear weapons ng Poland kapag nagkaroon ng sigalot sa gitna ng Russia at NATO. Hindi naman nagpatinag ang Poland tungkol dito at isang Polish intelligence chief ang nagsabi na gumagawa ng mini-operation ng Russia sa isa sa mga Baltic countries.